Sa nagpapatuloy na aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47th ASEAN Summit and related summit sa South Korea, isa sa ibinida ng Pangulo ang strategic location ng Pilipinas para sa pamumuhunan. Dagdag pa ng Pangulo na kaisa ng APEC ang Pilipinas para sa future-ready na Asia-Pacific. Para sa detalye, magbabalita sa atin si Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas live mula sa South Korea. Bukas, higit pa sa handa at sabik ang Pilipinas na tumanggap ng mga bagong pamumuhunan sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa APEC CEO Summit kung saan ipinaliwanag ng Pangulo sa mga malalaking negosyante sa buong mundo kung bakit dapat na maglagak ng pamumuhunan sa bansa. Sa talumpati ng Pangulo sa harap ng global CEOs, mga eksperto sa ekonomiya at senior economic leaders sa Jeonju, South Korea, ibinida nito ang strategic location ng Pilipinas para sa pamumuhunan. Ipinunto rin ng Pangulo ang skilled workforce at galing at talento ng mga Pilipino, maging ang commitment ng bansa sa patuloy na pagsusulong ng inobasyon at sama-samang pag-unlad. Ayon sa Pangulo, ilan lamang ang mga ito sa mga kayang ialok ng Pilipinas. Today, let me make our message clear. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. Ang Marcos administration ayon sa Pangulo, bukas sa mga idea at handang makipagtulungan upang maisakatuparan ang mga ito. Sabi ng Pangulo, ang business community mahalagang kabalikat sa pagpapaunlad ng isang ekonomiya, gumagampan ng malaking papel sa pagbubukas ng mas maraming trabaho, pagdadala ng teknolohiya at pagsusulong ng makahulugang impact sa lipunan. We certainly value your insights and we welcome your ideas. We are fully prepared to work with you in transforming these ideas into real, tangible results. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ayon sa Pangulo, kaisa ng APEC sa pagsusulong ng matatag na public-private partnership at regional integration para sa pagkakaroon ng isang mas konektado at future-ready Asia-Pacific. Mula sa Jeonju, South Korea para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, nakikiisa naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng Pilipino sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Sa kanyang mensahe, nanawagan ang Pangulo na alalahanin ng mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng pag-alay ng panalangin. Binigyan din ng Pangulo na mahalaga ang panahong ito para bigyang pugay ang mga namayapang mahal sa buhay. Ayon sa Pangulo, ang kundas ay hindi lamang paggunita sa mga namayapa na kundi maging sa patuloy na pag-alala sa kanilang buhay na sumisimbolo ng pananampalataya at katatagan ng bawat isa. Sa mga oras naman na ito, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Manila North o Manila South Cemetery kung saan mahigpit na rin ang pagpapatupad ng security measures dahil yan sa pagdagsa ng mga bumibisita sa sementeryo. Bilang pagtugon pa rin ito sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng ating mamamayan ngayong undas. Para sa detalye, magbabalita ng live si Earl Tobias mula sa Manila South Cemetery. Earl, ano ba ang sitwasyon dyan sa Manila South Cemetery? Taong-taong paalala ng Manila South Cemetery, marami pa ring mga pinagbabawal na gamit ang nakumpiska sa mga kababayan nating bumibisita sa kanilang yumao ngayong araw. Princess, ngayong umaga pa nga lang halos nakalahati na itong kahon na pinaglalagyan ng mga nakumpiskang pinagbabawal na gamit ng mga nakaistasyon nating kapulisan dito sa sementeryo. Sa ngayon, hindi nga bababa sa 300 sigarilyo at mahigit 300 lighter ang nakumpiska na rito ng kapulisan. Katunayan, Princess, bukod dyan, may nakumpiska rin kaninang cutter at gunting na mahigpit ring pinagbabawal dahil blade na iniiwasang pagmulan ng anumang untoward incident dito sa loob. Princess, yan ay patunay naman na mahigpit ang seguridad dito sa Manila South Cemetery. Katunayan, para nga maayos at mabilis nilang ma-inspeksyon ng mga dalang gamit ng mga bumibisita, ay ilang pulis ang nagtutulong-tulong, Princess, dyan pa lang sa entrance ng sementeryo. Paulit-ulit rin silang nag-aanunsyo sa malaking megaphone dito sa loob para sa mga security measures na dapat tandaan ng mga bumibisita. Princess, mabilis na rin namang dumadami ang mga bumibisita rito ngayon. Mula sa 85 na katao lang kaninang 5 a.m. ay inaasahang umabot ng 10,000 individual na
ang pumasok ng sementeryo sa mga oras na ito. At sabi sa atin ng pamunuan, inaasahan na nasa 1 milyong katao ang bibisita sa Manila South Cemetery sa araw ng November 1 at November 2. Kaya naman, Princess, isa rin sa mga hakbang ng pamunuan rito ay agad na nilalagyan ng name tag yung mga batang pumapasok na may kasamang magulang. Tag na yan ay yung pangalan ng kanilang mga magulang at yung phone number na rin para kung sakasakali ay maiwasan ang insidente ng pagpapanik sakali mang na magkahiwalayan dahil sa sobrang dami ng tao. Princess, ngayon naman ay may bagong diskarte. Itong pamunuan ng Manila South Cemetery. Sa mga nagdaang taon kasi natin ng pagbabantay dito, no, yung entrance o yung bukas na gate para sa entrance ay yung isang gate lamang dito sa may bandang kaliwa. Ngayon, minabuti ng pamunuan na buksan yung 2 gate at gawing parehong entrance yan. At nakahiwalay rin yung entrance ng mga senior citizens at PWD, pati na sa mga babae at lalaki, nang sa ganon ay mas mabilis yung pagpasok o ma-accommodate yung bulto ng pagpasok ng mga bumibisita dito sa Manila South. Princess, ngayon din ay humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Manila South dahil hindi muna kayang magbigay ng libreng sakay. Hindi tulad noong mga nakaraang taon. Baka raw kasi pagmulan pa ito ng anumang untoward incident kung sakali na may mga e-trike na lumilibot-libot dito sa loob ng sementeryo habang dumadagsana yung 100,000 nating mga kababayan. Yan muna ang update mula dito sa Manila South Cemetery. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias. Nag-uulat ng live mula sa Manila South Cemetery. Samantala, inabusuhan naman ang mga residente ng Bugos City na dadalaw sa sementeryo na maging alerto pa rin sa posibilidad na aftershocks kaugnay pa rin ng nakaraang pagyanig ng lindol noong Setyembre. Nakatutok naman ang mga otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Ang buong detalye sa ulat ni Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Patuloy na pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bugo ang mga residenteng bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa posibilidad ng mga aftershock na dulot pa rin ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol. Sa Corazon Public Cemetery nga, ilang mga puntod at nicho ang nagiba dahil sa naranasang malakas na lindol. Ang ilan sa mga ito, lalo na yung mga may laman pang kabaong, ay dali-daling pinakumpuni ng San Vicente Ferrer Parish kung saan tumulong na rin ang Bugos City LGU. Ayon kay Nita Amadeo, tagapamahala ng sementeryo, nagbigay na sila ng abiso sa mga bibisita na kailangan nilang maging alerto lalo na kapag naramdaman ang aftershock. Mayroon rin anyang mga pulis at barangay tanod na kanilang magiging katuwang sa crowd control. Bagamat 1 buwan na ang nakalipas matapos ang nangyaring malakas na pagyanig, hindi pa rin nakakampante ang mga residente rito sa Bugos City kahit mga mahihinang aftershocks na lamang ang kanilang nararamdaman. Mula rito sa Cebu para sa Integrated State Media, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahigpit na pagbabantay sa sementeryo at kalsada ang isinagawa ng mga otoridad sa buong lalawigan ng Iloilo sa paggunita ngayong araw ng Undas. Ang buong detalye sa report ni Rena Manubag Dagoon ng IBC Iloilo. Mahigpit na seguridad sa mga sementeryo at kaliwat kanang inspeksyon sa mga terminal ang patuloy na isinasagawa ng kapulisan sa Iloilo para matiyak at maayos ang mapayapang pagunita ng undas sa lugar. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan ng Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang pagbantay at pag-inspeksyon hanggang sa pagtatapos ng pagdiriwang ng All Saints at All Souls Day upang matiyak na mapayapang Undas 2025. Naka-in-place yung mga security forces natin, lalo na yung mga kapulisan, and at the same time yung ating mga force multipliers, lalo't lalo na yung kung saan barangay nakalocate yung mga sementeryo. General assessment, napakaganda. Hopefully, at the end of the celebration ng Undas, mananatili na ganito ang atmosphere. Samantala, isinigawa naman ng Provincial Task Force on Road Safety ang one-time big-time enforcement operations
sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na ang layunin ay tiyakin ang kaligtasan sa kalsada sa buong lalawigan. Sa naturang operasyon, ilang sasakyan ang na-impound dahil sa iba't ibang paglabag sa batas, trapiko. Karamihan sa mga nasabat ay walang lisensya at mga expired na driver's license o di rehistradong sasakyan. May mga motorista rin ang nahulihan ng expired official receipt at certificate of registration. Kasama rin sa mga nakibahagi sa operasyon ang Land Transportation Office, Region 6, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 6, Department of Public Works and Highways at Philippine National Police Patrol Highway Group. Rena Manubag, Dagoon, IBC News. At yan ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 12 ng tanghali. Muli ako po si Princess Jordan at ito ang special coverage para sa Undas 2025 ng Integrated State Media. Magandang araw.